Sa loob lamang ng 5 minuto matapos matanggap ang impormasyon, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ni Police Regional General Jerry Frotasio, District Director ng Northern Police District o NPD, ang #1 most wanted person sa lungsod ng Caloocan. Ang operasyon ay isinagawa sa isang karwas kung saan natunton ang suspect na kinilala sa alias na Jay. Ayon sa mga otoridad, sangkot ang suspect sa kasong pagpatay at may koneksyon sa illegal na droga. Ang pagkakadakip ay bunga ng mabilis na aksyon ng District Special Operation Unit matapos makatanggap ng tip mula sa isang concerned citizen. Kasunod ng pagkakaaresto, lumutang ang isang biktima ng pananambang na isinisisi kay Jay. Ayon sa salaysay ng biktima, nagtamo siya ng 6 na tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. May mga tama ka, di ba? Actually, ang tama ko 6. Oh, bakit? Balance. Meron siya rin. Itong kamay ko, tago siya sa busa. Tapos ito po, bali. Bali ito. So, hindi na daw lalagyan muna ng baka kasi mag-reservoir pa. So, 6 po yung tama ko at na-hospitalize po sa kanya. Ngunit maswerteng nakaligtas. Matapos marinig ang balita sa pagkakaresto ng suspect, agad siyang lumantad at naghain ng panibagong kaso. Aniya, buong tiwala siya sa 5 minutong direktiba ng PNP at sa tunay na pagtatrabaho ng mga otoridad. Nakasubaybay mo po sa mga nangyayari. At nakapanood ko nga ito si PNP Chief sa mga ginagawa niya. Sabi ko, darating parang pumasok sa isip ko na darating na tayo. Ewan ko kung ito yun na nangyari. Tiniyak naman ni Police Regional General Frotasio na magpapatuloy ang agresibong kampanya ng NPD laban sa mga high-profile criminal sa buong Kamanaba area upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Patuloy rin ang investigasyon at inaasahang sasampahan ng karagdagang kaso ang suspect. Magtiwala po tayo na marami pang mahuhuli dahil sa pagtawag sa 911. Ang suspect po na nahuli na top regional most wanted ay na-involve sa iba't ibang mga kaso. Murder, frustrated murder, illegal drugs. At yung iba rin po ay na-dismiss naman talaga. Pero itong latest, may warrant siya sa murder, no bail. At yun yung lumabas nitong nakaraang buwan. Ngayon, nandito ang ating isa sa mga biktima nitong si Ervin Aguilar at nahanda siyang magsalaysay, sabihin niya kung ano yung mga ginawa rin itong si Ervin Aguilar sa kanya dahil siya po ay isa sa mga nabiktima nitong ating nahuling suspect nitong may warrant. Caloocan. So, doon po nangyari sa akin yung ginawang pamamalay sa akin itong si Ervin. January 24. Itong taon na to. Itong taon na to. So, anong nangyari po doon? Na-dismiss po yung kaso. And, nabayaan ko na po, parang pinasa Diyos ko na lang. And itong mga nakaraang araw, nung ako, atos na, nung Saturday yata, may pumunta sa aking pulis doon sa nakakasakop sa amin sa lugar namin sa dati kong tinitirahan. Galing siya na substation 14 po yung nakakasakop sa lugar namin doon sa hinahanap daw po ako dahil may magandang nangyari. Dahil nga nung time na yun, nahuli yung bumaril din sa akin. Ito nga si Ervin. Nagpapasalamat ako kasi kahit na hindi sa kaso ko siya nahuli, ibig sabihin nagtatrabaho yung mga pulis para sa ganitong sitwasyon na madaling mahuli yung mga gumagawa ng sa pamamagitan ng 911 yung 5 minute
response ni PNP Chief. So, doon po, malaking pasasalamat ko po yun kasi sa ngayon, nabawasan na yung mga taong makalat-kalat sa nakakasama natin sa komunidad na may mga kaso pero hindi sila na pupuli. Ngayon, isang patunay na bilis ng gawa ng paraan ng mga kapulisan yung panghuhuli sa mga taong lumalabag talaga sa batas at eto nga. Nagpapasalamat ako kasi ngayon din pwede na rin akong patahimik o mataimtim na mabuhay na at least kahit parang yung gumawa sa akin pwedeng magdusa na siya dun sa kulungan. Ako si Mike Tangog para sa Reforma.